So yan, kamusta? Welcome to Next Level Podcast. I'm Sian nga pala. We're talking about money management today. And siguro magtatakil ako ng pinaka-basic form of money management lang, yung savings. Kasi even basic way of saving is maraming Pilipino is hindi alam, walang idea, or even may idea sila, aware sila, pero hindi talaga nila ginagawa. Yun yung problema dun eh. So, pagdating kasi sa Philippines, only 16%, 16% lang ng Filipino people ang merong solid plan pagdating sa savings, pagdating sa financial planning, and the rest, which is around 86%, is wala nang systematic way, uh, wala nang budgeting plan, wala nang savings plan, wala nang plano pagdating sa finances nila. So, I think this is the best way to discuss this, ang savings muna. So, paano ba dapat nagsisave? So, let's make it simple. There are three types, hindi naman three types. So, three allocations pagdating sa savings. Andyan yung operating activities, andito yung investing activities mo, andito rin yung leisure activities mo. Pagdating sa operating, pinaka-basic or rule of thumb pagdating sa operating activities is dapat maximum of 60% na ng income mo ang napupunta sa operating activities mo. So ano ba muna yung mga operating activities? Ito yung mga non-negotiables. Bayad sa bills, kuryente, tubig, internet, pamamalengke, groceries, bills, andyan din yung mga transportation, kung nagdadrive ka ng kotse, panggas, kung may anak ka na pinapaaral, pambaon niya every day. Kung may yaya kayo sa bahay, pambayad kay yaya. Yun. Yun yung mga operating activities. Allocation na kailangan para mag-operate yung isang household. So, dapat maximum na yung 60%. Kasi beyond 60%, ibig sabihin, you are taking too much obligation. You are taking too much obligation na naapektuhan na yung dapat allocation mo sa pag-i-invest or even allocation mo sa dapat na itatabi para mag-enjoy ka naman. Kasi pagdating sa savings, dapat ini-enjoy din natin yung income natin. Kaya may allocation for leisure activities. So yun, beyond 60% is unhealthy na for you or unhealthy na pagdating sa finances mo. Kasi hindi lang maapektuhan yung current mo na stage or yung life stage, but also maapektuhan yung future life stages mo. Maapektuhan kung makakapag-retire ka ng maaga, magkano yung mare-retire mo, magkano yung retirement fund mo, makakaroon ka ba ng allocation pagdating sa investment, maapektuhan lahat ng yan. So, ibig sabihin, kapag more than 60%, beyond 60% yung budget mo for your operating activities, you are taking too much obligation. So, ano ba dapat mong gawin dito? Pagdating dito, number one, ilista mo muna lahat ng nasa operating activities mo. Ilista mo, ilagay mo kung how much yung budget na nakalaan dyan. And then, saka mo i-analyze kung may possible ba na mabawasan mo yung ginagastos mo dito. For example, yung panggas mo, baka pwede namang minsan kapag di naman traffic or hindi naman rush hour, baka pwede ka mag-commute. O yan, nabawasan na yung budget mo for gas. Baka minsan masabihan mo naman yung si yaya na mag-cut na muna. I mean, mabawasan ng konti. Or kung hindi naman kailangan talaga ng yaya, di ba? Baka pwedeng sabihan muna natin si yaya.
Pagdating sa baon ni bunso, baka pwedeng bawasan yung baon ni bunso. Pagdating sa groceries, baka pwedeng makatipid tayo kung ito yung bibili natin kesa sa ito yung bibili natin. Sa internet, most likely, fixed na yung budget for that. Pero sa Meralco, baka pwede pa mabawasan yung electric bill nyo, water bill, yan. Baka may mga subscriptions kayo na hindi na ginagamit. Netflix, baka wala namang nanonood na Netflix. Baka may signal naman kayo, cable, ganun. Diba? Yan yung mga subscription. And then, i-check mo. I-check mo, i-recalculate mo. Baka dun pa lang, ma-lower na. Diba? Mas bumaba na. Mag less than 60% na yung i-allocate mo from your income. Paano pag more than 60% pa rin? Maybe this time, this is the best time to get an side hustle. Diba? Kailangan ng extra income eh. So, kailangan mo talaga kumuha ng side hustle or ng free, tawag nito? Job na hindi full-time para mag-increase yung income mo. Kasi there is a limit on how we're gonna cut our expenses eh. But there's no limit on the way or ulit. Kasi there is a limit on how we're gonna cut our expenses. But there's no limit on how we are gonna increase our income. Yon. Naputol pa. So yun, maybe this is the best time to get a side hustle, side job, di ba? Okay. After ng operating activities, dito naman pumapasok yung investing activities mo. This is 20% naman. 20% ng iyong income. At least 20% ng iyong income. Because actually, based on studies nga, dapat pag single ka, 60% ng income mo nasa investing. Kapag wala ka pang anak, asawa pa lang, 40%. And, yan, kapag may family na, 20%. So, bakit 20%? Because hindi na ako muna magiging technical. Maybe, na lang to, maybe, konting brief na lang. Siguro next podcast na lang magiging technical, magko-compute. Pero 20%, pag at least 20% ang naitatabi mo for investment, masasabi natin na healthy yung investing allocation mo or investing activities mo. That's gonna wala naman akong masyadong masasabi dito kasi kung less than 20%, maybe masyadong kinakain na ng obligation mo from your operating activities, yung budget na dapat mapupunta sa investing activities. So, dapat, una pa lang, sa operating activities pa lang, dapat nare-recalibrate or nare-recompute na natin, nare-reallocate na natin yung budget natin. Kung may mababawas tayo sa operating activities, huwag na tayong kumuha ng panibagong obligation. Ilipat na natin siya sa ibang allocation like investing activities. So, dapat at least 20%. Okay, and last part, leisure. Leisure activities, siguro max na natin yung 20%. Siyempre, gusto ko rin naman na i-enjoy nyo yung kinikita nyo, di ba? Mahirap naman na puro tayo operating activities, puro tayo invest, tapos hindi ka na nag-e-enjoy, hindi ka na lumalabas, hindi na kayo nagde-date ng asawa mo, hindi na kayo lumalabas ng family. Siyempre gusto rin natin na nakakalabas kayo. So maybe maximum of 20%. 20% ang dapat i-allocate for leisure activities. So yun, review tayo on that. Pinaka-basic natin na saving na program for money management is 60-20-20, 60 for operating activities, 20 for investing activities, and 20 for leisure activities. I think, yun na muna, kakat ko muna. Gawin kaya natin tong short course, no? Pero yun,
I hope may natutunan kayo. Check nyo na lang yung maybe I'm gonna make 5 parts, 5 episode pagdating sa money management kasi medyo broad ang money management. So yun lang naman. Thank you sa panonood and see you sa next episode. Bye-bye.